Magandang araw po. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jose. 60 taong gulang. Sa bayan ng Negros Occidental ako ipinanganak. May mga nakatapo na ako ngayon. Sa ngayon, nasa poder ako ng aking anak kung saan malayo na sa lugar kung saan ko naranasan ang bangungot na nangyari sa aking buhay noon. Dito na ako sa Batangas kasama ang aking mga apo. 20 taong gulang pa lamang ako nang mangyari ang kababalaghan sa aking buhay. Isa akong tricycle driver noon. Araw-gabi akong mamasada upang makatulong sa aking ina at ama. Minsan na inakarating ako sa isang barangay, kakahanap ng pasahero. Hanggang isang gabi, kasalukuyan kong tinutulak ang tricycle nang bigla kong makarinig ng pagaspas. Kinilabutan ako lalo pa at nagkataon na patay sindiri ng ilaw sa poste. Sakto kasing naubusan ng gasolina ang tricycle. Maya-maya pa ay bigla na lang may humablot sa kamay ko. Halos panawan ako ng ulirat nang makita ko ang pangit na nilalang na nakangisi habang titig na titig sa akin na tumutulo ang malapot nitong laway. Tinambol ng matinding kaba ang aking dibdib ng mga oras na yon. Gusto kong sumigaw pero nanatiling tikom ang bibig ko. Nanginginig na rin ako sa takot ni hindi ko magawang gumalaw man lang. Ilang sandali pa ay naaninag ko sa di kalayuan ng ilaw ng sasakyan. Mabuti na lang at may dumaang tricycle sa ganoong oras. Bigla rin nawala sa harapan ko ang nilalang. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan ng nakalapit ang driver sa harapan ko. Ikinabit namin ang tricycle ko sa tricycle ni Edmond. Yun ang pangalan ng taong tumulong sa akin. Mula rin ng gabing yan, ay lagi na kaming magkasama ni Edmond. Sinabi rin niya sa akin na marami talagang mga nilalang sa dilim sa lugar namin. Agaran naman akong sumang-ayon sa sinabi niya. Dapit hapon na maisipan kong maglaba sa sapa. Malapit lang kasi ang bahay namin sa ilog, kaya minabuti ko na lamang labahan ang aking damit. Linggo at nagkataon na ending ng tricycle ko. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalaba nang mapansin kong malapad na bato. Tila may tao roon na tahimik lang akong pinagmasdan. Hindi ko na lamang pinansin at nagpatuloy na ako sa pagsuot ng mga damit. Hanggang sa mapansin ko ang isang itim na aso. Malaki at nakangisi habang papalapit sa kinauupuan ko. Napalunok ako at nagsimula ng kabahan. Pero hindi ako nagpasindak. Bagkus tumayo ako at pinulot ang di kalakihang bato sa paanan ko. Mas lalong napangisi ang malaking aso. Tsaka ako dinambahan. Nakalmot niya ako sa braso. Hindi pa nakontento. Sinugod pa akong muli dahilan upang matumba ko sa batuhan. Napapikit ako ng bahagya tsaka bumangon subalit. Napasubasub ako sa tubig nang dinambahan niya ako ulit. Mabuti na lang at nakakuha ko ng bato tsaka ipinukpok sa ulo ng aso. Kinuha ko ang pagkakataong yon. Kumaripas ako ng takbo kahit hindi ko dala ang mga gamit ko. Pagdating ko sa bahay, kaagad kong isinara ang pinto. Nagtaka si Mama dahil putlang-putla raw ako. Nagpasama ko sa ilang kalalakihan na kapitbahay lang namin sa sapa. Pinalikan ko ang mga damit ko pero wala na kaming nakita. Tanging lalagyan na lang ng sabon ang naiwan. Kinabukasan, maaga akong namasada. Gaya ng nakagawian, ginabi na naman ako sa daan. Habang tinatahak ang daan pauwi sa amin, napansin ko ang isang matandang babae sa gilid ng daan. May itim na belo ang ulo at nakayuko. Dahil likas akong maawain, huminto ako sa tapat ng matanda, tsaka siya pinasakay.
Nginitian ako at pinaunlakan ang paanyaya ko sa kanya. Ilang saglit pa ay bigla na lang gumulong-gulong ang tricycle ko. Pagtingin ko sa kanang bahagi kung saan ako po ang matanda, ay saktong hinawakan niya ng mahigpit ang leeg ko. Mas lalong gumulong-gulong ang tricycle dahil hindi ko nahawak ang manibela. Tumayo ang balahibo sa buong katawan ko nang makita ko ang itsura ng matanda. Kulubot ang balat at may matatalas na pangil. Ilang saglit pa ay bumangga kami sa malaking puno ng kahoy. Bago ako nawala ng malay, dumungaw sa akin ang nilalang habang nakangisi. Ingay mula sa labas ng bahay ang nagpagising sa akin. Masakit ang ulo ko pero pinilit ko pa ring bumangon. Sa maliit naming bakuran, nabungaran ko si Edmond na kausap si Papa. Mabuti na lang at napadaan si Edmond kung saan kami nabangga dahil kung hindi, baka katapusan ko na. Utang ko talaga ang buhay ko kay Edmond. Mabuti rin at hindi ako napuruhan. May maliit na sugat ako sa noo pero malayo naman yun sa bituka. Ilang saglit pa ay dumating ang isang kapitbahay namin. Karga-karga ang isang batang babae. Napahilamos ako sa muka dahil wala nang bituka ang bata. Tuyo na rin ang balat na parang sinipsip ang dugo. Hindi ko kinayang nasaksihan kaya nagmamadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Hinila ko si Edmond sa loob. Bala kong hulihin sa bitag ang aswang na yon. Kinagabihan, kasama ko si Edmond. Wala kaming balak mamasada. Ang plano namin ay kung papaano hulihin ang halimaw na yon. Pagkaraan ng ilang minuto, nagkatinginan kami ni Edmond nang makarinig kami ng pagaspas na nagmumula sa himpapawid. Nagkunwari kaming walang narinig. Hinanda ko na ang aking sarili. Ilang sandali pa ay nasa likuran na namin ang nilalang. Sumisinghot-singhot pa. Nakakasuka rin ang amoy. Nagkunwari kaming nag-aayos ng sasakyan. Sinipat ko si Edmond. Ramdam kong natatakot siya. Dahan-dahan akong lumingon. Subalit, gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang wala kong makita. Nagpalinga-linga ako sa paligid pero ni anino ng aswang na yon ay hindi ko mahagilap. Hanggang sa bigla na lang sinakal sa leeg si Edmond ng aswang. Nataranta ko dahil mahigpit ang pagkakahawak ng halimaw na yon sa leeg ni Edmond. Kinuha ko ang pagkakataon na yon. Isinuksok ko sa bulsa ng suot kong short ang aking kamay tsaka walang sabi-sabing kumuha ng asin. Kagad ko yung isinaboy sa aswang pero nakailag yon. Namimilipit pa rin sa sakit si Edmond. Masyadong mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap lang ay dinala ng aswang na yon si Edmond sa madilim na kakahuyan. Isinukbit ko ang bag sa aking likuran. At walang salita ko silang sinundan. Sinundan ko sila ng sinundan hanggang sa makarating kami sa maliit na bahay kubo. Yun nga ang bahay ng aswang. Dinala ng aswang si Edmond sa kusina. Kumabog ng mabilis ang tibok ng dibdib ko, lalo pat narinig ko ang sigaw ni Edmond. Inilawan ko ng dalang flashlight ang sahig na gawa sa kawayan. Nagkalat ang mga laman loob at hiwalay ang ulo ng tao sa katawan nito. Halos pumaliktad ang sikmura ko sa nakita ko. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Si Edmond ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Kailangan ko siyang mailigtas nang makabawi man lang sa pagsagip niya sa aking buhay mula sa aswang na yon. Dahan-dahan akong lumapit sa kusina. Itinali ng aswang si Edmond pagkatapos nagpakuluyo ng mainit na tubig. Hindi ako napansin ng halimaw. Kaya sumuot ako sa ilalim ng mesa. Habang abala ang nilalang sa ginagawa, maingat akong gumapang papalapit sa kinaroroonan ni Edmond. Kinalagan ko siya na bahagya pa niyang ikinagulat.
Nang matapos ay kinuha ko ang nakasukbit kong itak sa tagiliran at walang awa kong tinaga ang likod. Napasigaw sa sobrang sakit ang halimaw sa ginawa ko. Sinundan din yun ni Edmund ng sipa. Lumapit ako ulit at sinundan ko ng saksak sa dibdib. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti itong nagbalik sa dating anyo. Ang matanda sa kabilang baryo ang nakasagupa namin. Yung matanda rin na pinasakay ko noong nakaraang gabi. Napagpasyahan naming sunugin ang kanyang katawan. At hindi rin namin ipinaalam sa mga kapitbahay ang nangyari. Tanging si Mama at Papa lang ang nakaalam sa ginawa namin ni Edmund. Magandang araw po, Pinuno. Ako si Fred, Tubong, Palawan. Nang makita ko itong channel nyo, naisip ko kagad na ibahagi itong karanasan ng tatay ko. Para sa akin ay sobrang nakakatakot po nito dahil bukod sa may kinalaman nito sa mga aswang, talaga namang true story din. At gaya nga ng sabi ko, si tatay pa mismo ang naka-experience. Dito rin po sa Palawan nangyari ang ibabahagi kong ito. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar. Basta nangyari ito noong dekada 50. Noong mga panahong yun, ay hilig na hilig talaga ni tatay ang pagha-hiking at pagpunta sa mga lugar kung saan kitang-kita ang ganda ng kalikasan. Isang hapon, pinuntahan si tatay ng kanyang kaibigan at niyaya itong sumama sa kanya. Nang malaman ni tatay na isang isla pala ang pupuntahan nila, hindi na ito nag-atubiling sumama. Kagad siyang nag-ayos ng mga dadalhing gamit. Nang maayos na ang lahat ay nagsimula na silang magbiyahe. Takip-silip na nang matanaw nila ang pakay nilang isla. Unang tingin pa lang ni tatay doon ay tila may kung anong takot ang nabuo sa kanya. Yon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kaba. Paano kasi? Pagtingala niya sa langit, ay nakakita siya ng mga uwak na nagpapaikot-ikot sa ere. Paglapag ng bangkang demotor na sinasakyan nila, kagad na silang bumaba. Naglakad sila upang humanap ng lugar na pagtatayuan nila ng tent. Doon sa may mga nyugan ang napili nilang pwesto. Bukod kasi sa napakaganda ng view, ay napaka-presko pa. Tuluyan ng lumatag ang dilim. Gumawa ng apoy ang kaibigan ni tatay, habang si tatay naman ay inihahanda na niya ang mga baon nilang pagkain. Habang naghahanda siya ng pagkain, bigla siyang natigilan dahil may narinig siyang malakas na angil. Napalabas siya ng tent upang tingnan kung ano yon. Dahan-dahan umano silang naglakad papunta roon sa lugar kung saan nila naririnig yung sunod-sunod na pag-angil. Noong una ay inakala nilang mula yon sa mga hayop sa isla, ngunit hindi nagtagal ay nakita na nga raw nila ang mga kakaibang nilalang na umaangil. Natigilan sila sa kanilang kinatatayuan nang makita ang mga dambuhalang baboy ramo na nakapalibot sa isang bangkay. Halos hindi raw nila makita ang mga baboy ramo dahil kulay itim ang mga balahibo ng mga yon. Tanging ang nagliliwanag nilang kulay pulang mata ang nakikita nila. Ang mga yon ay walang pakundangan sa paglapa ng laman at mga laman loob ng bangkay. Nagagawan pa sila sa natitirang laman na nakakapit sa mga buto nito. Sa tansya ni tatay ay sariwa pa ang bangkay na yon. Lumalabas pa raw kasi ang malapot na dugo nito sa tuwing mababaklas ang balat nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay naging buto na lamang ang kalunos-lunos na biktima. Maya-maya pa, laking gulat nila nang biglang magbago ang anyo ng mga baboy ramo. Isa-isa silang naging malalaking uwak at pagkatapos ay lumipad na sila sa ere. Nagkatinginan si tatay at ang kaibigan nito. Halos hindi nila maihakbang ang kanilang mga paa dahil nangangatog ang kanilang mga tuhod.
Nang mga sandaling yon, ay napakalakas ng kabog ng dibdib ni tatay dahil alam na niyang hindi mga pangkaraniwang hayop ang nakita nila. Mga aswang yon na kayang magpalit ng anyo. Noong medyo nakabawi na sila mula sa pagkagulat, doon pa lamang sila nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik sa tent. Kagad silang pumasok sa loob nun at sinarado. Samot-saring ingay ang naririnig nila sa paligid. Ngunit ang nangingibabaw roon ay ang mga pagaspas ng pakpak na waring malapit na malapit lang sa kanilang kinaroroonan. Nang lumalim pa ang gabi, lalong dumoble ang takot na nararamdaman nila. Mula sa loob ng kanilang tent, nakikita nila ang mga anino ng mga taong may pakpak. Nagtataka na si tatay noon kung bakit hindi sila ginagalaw ng mga aswang. Doon na siya nagtanong sa kaibigan kung bakit tila ba hindi sila malapitan ng mga yon. May kinuha ang kaibigan ni tatay sa loob ng bulsa ng pantalon nito. Isang kwintas na may pendant na tulad ng isang medalyon. Nakita yon ni tatay na kuminang, gayong hindi naman ito tinamaan ng anumang liwanag. Biglang nagsilayasan sa tent nila yung mga anino. Doon nila napatunayan na marahil ang medalyon na yon ang kinakatakutan ng mga aswang. Sa kabila nun, hindi pa rin naging tahimik ang gabi ni na tatay sa islang yon. Punto 12:00 ng madaling araw, naramdaman nila na gumagalaw ang kanilang tent. Maya't maya ay may mga matutulis na kukong lumusot doon. Kitang-kita nila kung papaano nahiwa ang tela ng kanilang tent. Makalipas pa ang ilang segundo, ay nawakwak na yon. Tumambad sa kanila ang mukha ng 3 lalaking walang anumang saplot. Nanlilisik ang mga mata nun at mistulang mga matutulis na pangil ang lahat ng kanilang mga ngipin. Ang mga laway nila ay kusang tumutulo sa kanilang mga nakabukang bibig. Ang kanilang mga balat ay may itim at tila ba nagmamantika. Ang sabi ni tatay ay napakalansa raw ng amoy nila. Nangangamoy dugo at nabubulok na karne. Halos masuka na rin si tatay at ang kaibigan nito. Hindi na nila alam kung paano tatakpan ang kanilang ilong at bibig upang hindi malanghap ang hindi kaaya-ayang amoy na hatid ng mga aswang. Tuluyan na raw nasira ang kabuuan ng tent, kaya naman hinila na ni tatay ang kaibigan niya papalayo sa mga yon. Tumakbo sila ng mabilis habang umiiwas sa mga dambuhalang paniki at uwak na nagsisiliparan sa lugar na yon. Sa patuloy nilang pagtakbo, ay napadpad sila sa isang maliit na kubo. Pumasok sila doon dahil napansin nila na may kakaibang hayop na sumusunod sa kanila. Mukha umano yung kambing, ngunit paatras kung maglakad. Kung hindi nagkakamali si tatay, nahahawig sa sigbi ng nilalang na yon. Tuluyan ng bumaliktad ang sikmura nila nang makita ang mga nakakalat na pira-pirasong katawan ng mga tao sa loob mismo ng kubong yon. May mga nakasabit pang hita at malalaking braso. Mistulang tindahan nyo ng karne ng mga tao. Muli silang lumabas sa kubo, ngunit sa pagkakataong yan ay sa likuran sila dumaan. Isang malaking puno ng mangga ang naging pansamantala nilang taguan. Pumanhik sila sa puno at saka nagtago sa mayayabong na dahon nito. Kapwa na raw sila naliligo sa pawis noon. Kabadong-kabado talaga. Habang nasa itaas sila, ay malinaw nilang nakikita ang mga kaganapan sa ibaba. Ang mga kakaibang ibon na naglapagan sa lupa ay biglang nag-anyong tao. Ganon din ang mga hayop na naroon. Lahat sila ay nagpunta sa kubo upang manguha ng mga karneng kanilang kakainin. Habang pinagmamasdan sila ni tatay, ay nagtataasan ng mga balahibo niya. Sa tanang buhay niya, ay yun umano ang unang pagkakataon
na nakakita siya ng aswang. Nanatili sila sa itaas ng mangga hanggang sa mag-umaga. Nang sumilip ang araw, ay tsaka pa lamang nakahinga ng maluwag si tatay at ang kaibigan nito. Naging napakapayapa raw ng paligid at tila ba walang anumang kababalaghang nangyari. Muli silang nagbalik sa sira-sira nilang tent at kinuha ang mga gamit nila roon. Bagaman lumitaw ang ganda ng tanawin, ay hindi na nanatili pa roon sina Itay. Sapat na raw yung takot na naramdaman nila. Ayaw na nilang gambalain o pakialaman pa ang mga katakatakot na mga nilalang sa isla. Ligtas silang nakalis doon at kahit kailan ay hindi na sila muli pang bumalik. Isang mapagpalang araw sa iyo, Pinuno. Ang kwento kong ibabahagi sa inyo ay hango sa tunay ko mismong karanasan. Nangyari ito noong college ako. Sa Universidad ng Santo Tomas ako nag-aaral. Doon ko nakilala ang mga kaibigan ko. Bale, 4 kaming magkakaibigan. Ako, si Jessa, si Leia, at si Tom. Isa sa hilig naming gawin ay patunayan kung tunay nga ang mga masasamang elemento. Ang ilan doon ay napatunayan na naming totoo at hindi lamang panakot, kasama na roon ang mga masasamang espiritu na sumasanib sa mga tao. Pati na rin ang mga duwende at mga engkanto. Kadalasan ay nakikipag-ugnayan pa kami sa mga psychic at mga albularyo para lamang mapatotohanan ang mga bagay na gusto naming patunayan. Taong 1997, eksaktong araw ng bakasyon namin. Nag-uusap kaming magkakaibigan kung ano ang susunod naming gagawin sa bakasyon. Hindi ko alam kung ba't bigla ko nalang naisip ang pagtuklas tungkol sa mga aswang. Natawa sa akin si Leia at Tom dahil napaka-imposible na raw ang gusto kong patunayan. Ngunit napansin namin na sumeryoso ang mukha ni Jessa. Anyay, may kilala raw siyang mga aswang at alam niya kung saan namin sila matatagpuan. Hindi ko na inisip na nagbibiro siya dahil napakaseryoso ng mukha niya. Yung dalawa naming kasamahan ay nagkatinginan at halatang hindi sila makapaniwala. Lalo pa kaming nagulat nang sabihin niya ng deretsahan na ang mga pamilya niya umano ang tinutukoy niya. Hindi ko tuloy maiwasang itanong kung aswang din ba siya. Umiiling siya at sinabing hindi raw siya aswang. Ang mga aswang ay hindi nakakakain ng mga pagkaing may asin. April 16, 1997. Araw ng usapan namin na magkikita-kita kami sa terminal ng bus. Napagpasyahan kasi namin na magbakasyon sa bahay ni na Jessa na ayon sa kanya'y matatagpuan sa liblib na lugar sa Bicol. Ako ang pinakaunang dumating dahil pinayagan naman ako kaagad ng mga magulang ko. Kilala kasi nila si Jessa dahil ilang beses ko na siyang dinala sa amin. Sunod naman na dumating sina Jessa at Tom. Si Leia naman, hindi pinayagan kaya hindi siya nakasama. Napakalayo ng binyahe namin, mahigit 16 na oras. Tapos naglakad pa kami ng 1 oras bago marating yung barangay ni na Jessa, kaya naman inabot na kami ng takip silim. Pagdating namin doon, gayon na lang ang pagkagulat namin ni Tom. Lahat kasi ng mga bahay roon ay maliliit na kubo lamang. Para bang napakalayo sa sibilisasyon. Walang kuryente, walang kabuhay-buhay ang lugar, at sadyang napakatahimik. Walang ibang makikita kundi mga nagtataas ang halaman at mayabong na talahiban. Isa pa, napakasangsang ng amoy doon. Amoy na bubulok na karne. Napakalansa rin ng hangin. Hindi na lang namin ipinahalata ni Tom na nababahuan kami dahil nakakahiya. Baka isipin nila, maarte kami. Unang bumungad sa amin ang matandang babae na nakasuot ng kulay itim na duster.
Yumakap sa kanya si Jessa at sunod namang lumabas ang lalaking may mahabang bigote. Dinig kong tinawag niya yung tatay. Pagkatapos ay nagsidatingan na ang mga tsuhin at tiyahin niya. Nakapagtataka dahil hindi man lang kami pinansin ng mga tao roon. Para bang hirap na hirap silang makipagtitigan sa amin. Isa pa, napapansin namin yung titig nila. Napakasama talaga. Ipinakilala kami ni Jessa at mariin niyang sinabi na mga matatalik na kaibigan niya kami. Bago pa kami pumasok sa loob ng bahay, ay binulungan kami ni Jessa. Sinabi niya na kahit anong mangyari, ay wag na wag kaming kakain ng ulam na ihahain ng nanay niya. Mga kanin at gulay lamang ang kainin namin. Nagulat pa kami nang biglang sumulpot ang nanay niya. Masamang-masama ang tingin niya sa amin. Sinabi niya na wag na raw kaming magbulungan dahil kahit sobrang hina pa ng boses namin, ay dinig na dinig pa rin nila kami. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay napakaraming mga matang nakamasid sa amin. Binilisan namin kumain. Tsaka na kami niyaya ni Jessa na umakyat na sa itaas para makapagpahinga na kami. Ilang minuto lang na nakalipas ay nakarinig na kami ng mga halinghing na para bang nasasaktan. Sinundan niyo ng malalakas na pag-angil at nakakabinging alulong nang hindi ko mawari kung anong klaseng hayop. Kapwa na kami ginagapangan ng kilabot noon ni Tom. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin pero natitiyak ko na may masamang magaganap sa gabing yun. Lalo pa kaming natakot nang muli kaming bulungan ni Jessa. Anye, nagsisimula na raw magpalit ng anyo ang mga pamilya niya. Bagay na lalong nakapagpangatog sa tuhod namin. Matapos siyang sabihin yun ay may ipinasubo siya sa amin na parang bato na sinabi niya ay makakatulong daw yan para hindi kami maamoy ng mga aswang. Isa yung mutya na kinuha pa mula sa bahay ng mga pagong. Sabay pa kaming napaigtad ni Tom nang may biglang nagsalita sa may pintuan. Isa yung nilalang na may mahabang kamay at binti, ngunit nahahawig yun sa baboy ramo. Nagliliyab ang mga mata nito at nakausli sa magkabilang dulo ng bibig niya ang dalawang mahabang pangil. Halos himatayin ako nang muling magsalita ang nilalang. Kaboses yun ng nanay ni Jessa. Sinabi niyang wag daw kaming mag-iingay dahil kahit hindi nila kami naaamoy, ay naririnig naman nila ultimo ang pinakamahinang bulong namin. Ganun daw katinik ang pandinig nila. Halos mabaliw-baliw kami ni Tom sa takot habang si Jessa naman ay humarang sa amin na parabang pinoprotektahan niya kami. Sa isang kisap matay naglaho ang nilalang. Muling bumulong si Jessa at sinabing yun daw ang nanay niya. Pinilit na rin niya akong humiga at wag nang lumikha ng ingay. Mas delikado kasi kung ang mga tsuhin niya at ang mga kapatid niya ang makakarinig sa kanila. May posibilidad na kami ang kainin nila. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw na sa paligid ang mga sigawan ng tao na parabang nagmamakaawa. Maging ang iyak ng mga sanggol at mga panaghoy na kung saan-saan namin naririnig. Sinenyasan ako ni Jessa, tsaka niya itinuro yung maliit na butas sa kanilang dingding. Inutusan niya ako na sumilip doon para raw makita ko ang mga kaganapan sa labas. Si Tom naman ay nagtalukbong na lamang sa kumot. Tumingin nga ako roon at gayon na lamang ang gulat ko nang makitang may iba't ibang nakakasindak na nilalang na waring nagtitipon-tipon. May mga mukhang dambuhalang itim na baboy, meron ding parang taong lobo na sobrang kapal ng balahibo, at ang pinaka nakakatakot, may nakita akong ilang kababaihan na merong pakpak na tulad ng sapaniki. Kalahati lamang ang katawan nila, kaya naman nakatitiyak ako na yun ang mga tinatawag nilang manananggal. Lahat sila ay may kanya-kanyang bitbit na bahagi ng katawan ng tao. Parang sarap na sarap sila sa paglantak ng mga sariwang laman
na dumudugo-dugo pa. Kitang-kita ko ang mga sariwang dugo na tumatalsik kung saan-saan. Halos maduwal na nga ako nang makita ang kaawa-awang sanggol na pinaghatian pa ng mga manananggal kung saan nagkalat pa ang mga laman loob nito na agad namang pinulot ng lalaking mukhang taong lobo. Sinubo niya yon at mabilis nang inuya. Natulala na lang ako, hindi nakapagsalita o makagalaw man lang. Wala akong tulog buong magdamag hanggang sa sumapit ang umaga. Nang lumiwanag na, naisipan ko nang bumaba dahil ihing-ihi na ako. Nagulat pa ako ng pagkababa ko sa hagdan ay nakita ko ang mga tiyuhin at tiyahin niya nakayuko habang patuloy sa pagkain ng hilaw na karne. Umatras na lang ako at muling pumanhik sa hagdan. Ginising ko sina Jessa at Tom. Nakapagtataka dahil nang mag-umaga na talaga na bagong ugali ng mga tao roon. Naging napakabait nila at napakagiliw. Ibang-iba sa mga nadatna namin ng bagong dating pa lamang kami. Agad namang ipinaliwanag ni Jessa ang lahat. Ganun daw talaga sila. Nagiging mabangis kapag gabi, pero parang normal na tao lang tuwing umaga. Nung araw ding yon, ay nagpaalam na kaming uuwi. Hindi na kasi talaga namin kinaya yung takot. Hinatid kami ni Jessa hanggang sa sakayan. Bago umalis ang sasakyan ay sinabi niya sa amin na baka yun na raw ang huli naming pagkikita. Makalipas ang ilang buwan, ay muli kaming nagbalik ni Tom sa lugar. Nakakapagtaka dahil wala ang barangay nila. Kahit sa ang barangay namin itanong, hindi raw nila alam ang tinutukoy naming lugar. Wala rin ngang isa man lang na naniniwala sa kwento namin ni Tom. Anumang pilit naming patunay, hindi namin magawa dahil nawalang parang bula ang munting baryong pinamumugaran ng pamilya ng aswang. Nakakalungkot man pero maging ang matalik kong kaibigang si Jessa ay hindi ko na muling nakita. Sa hula ko, tinanggap na rin niya ang kapalaran na maging isang tunay na aswang.